nose. Kaya sabi ko, marami eh. Sa isang banda. Diba? Kagaya ko po sa totoong buhay, may banda ako for 17 years. So sila, ganun din sa mga nila. They've been together for a long time. Pero each individual, each character has parang something that they have to go through. So ang sinagtala ay gabay. Kumbaga, lahat sila humihingi ng hope and guidance sa isa't isa. So it's a story of friendship talaga and hope. Gaano ka-intense pa rin yung gusto mo as an artist, as an actress lang? Up to there. Up to there. Up to there. Like sabi niya, Timothée Chalamet, sabi niya, he's in pursuit of greatness. And that's how I felt that. So I'm like, I'm not done here. And I'm never gonna disappear. Ganda. Ito naman. Obvious ba? OG na nga ako. Napapagod na nga rin ako eh. So, napapagod na ako. Alam mo yung ngayon na uso na yung mga pag-video nyo. Girls, nauna ako dyan. Kaya pag meron kayong gusto, i-consult nyo na lang. Actually, alam mo, may reason kung bakit nangyari sa akin itong mga to. Okay. Na parang, kasi may mga regrets din ako pagdating dyan. Pero alam mo, sinabi ko sa sarili ko, no, para sa purpose, because I learned. And when someone approaches me and they're like, Mona, should I do this? Should I do that? I was like, if I think they don't really need to do it, no. No girl, wag talaga. You'll regret it. Sige ka. So ako talaga, yun pala yung reason. Yun yung purpose. Yun pala yung purpose. Ano yung madalas itanong sa'yo na sinasabi mo, don't touch this. You can touch anything pero wag ito. Ang tinatanong, ay, saan ka nagpaayos ng nose? Kaya sabi ko, marami eh. If I can go back to that time when I didn't touch anything, I would go back there. Yeah. Really? Oo, dito. Talaga? Yeah, pero since I already did it, I'm never gonna. Experience na natin yung pagkain nila and syempre, bilang sukli natin, tayo naman yung magluluto. Papasukin ko lang yung kusina ng ating Courtyard Farm Kitchen. Dito nangyayari yung magic. Magre-raid lang tayo ng kanilang kusina at tingnan natin kung ano ba yung pwedeng maluto. Pero, may nakita kasi akong magandang spot kanina. Hindi tayo dito magluluto. Doon sa nakita ko. Tara! Eto. Diba? Sabagay. Ito yung kanilang outdoor kitchen kung saan I would say dito niluluto yung mga pangmalakasan nilang mga putahe, uling, tsaka kahoy yung gamit nila. Siyempre, mas trip natin to. So, nakita ko sa menu nila, meron silang, siyempre, Batangas. Best nga, di ba? Sinaing na tulingan. Meron din sila, laing, and yung natikman natin, adobo sa dilaw. Ang challenge is how to make a dish na magagamit ko yung mga components na yon. Pagsasama-samahin ko lang siya. This is also almost the same doon sa siniserve namin sa restaurant kung saan we use yung laing, we puree it, turn it into a sauce, tapos tinatapan namin ng sinaing na tulingan, tsaka pork. So ito yung ating wok. Ito na yung ating chicken. Pain na natin yan. Let's just set that aside. And then, yung isda naman natin.
tulingan. Using the same oil and pan, gisa na tayo ng ating aromatics. So we have our ginger, lots of onions, and garlic. And using yung stock ng ating adobo. Okay. Lalagyan na natin yung ating taro leaves. So, okay na yung consistency ng ating laing. Kagaya nga ng sabi ko, gusto ko siyang gawing parang sauce. So, ayan na siya. Pwede na tayo mag-plate. For our other elements, so ito yung ating adobo na native. In a way, parang gusto ko lang din siyang gawing platform para when we plate yung ating tulingan, poging-pogi na siya. We started during pandemic. Ma'am Ana started with a budget of 6,000 only. So yun po yung starting niya po. Then nag-pursue po siya na makilala pa po si Bat First kasi during pandemic po sir, di ba, parang kanya-kanya po tayong business noon. So doon po nag-ano si Ma'am Ana na mag-start po ng coffee business. Naming Bat First po. Then sa logo po, makikita po is greater than. So ang ano po nun, coffee above anything else po. Bago nyo po gawin yung isang bagay, coffee po. Bali, nag-explore na po siya, tapos naging ano na po, as the company grows, syempre nag-excel po tayo sa needs po ng customer. Then, yun po, bukod po sa Vietnamese to, nag-exit na po, extend na po tayo, nag-reach out na po tayo sa ibang levels of coffee po na may espresso base, meron pong drip base, meron pong non-coffee, meron pong matcha. Then, as time goes by po, na nagkakaroon na po tayo ng ibang series pa po, like for seasonal po siya, like for example po, during summer meron po tayong summer drinks po, then sa holiday season po, then ito po yung this February po is yung Cupid's po. Nakikita po namin sa mga customers na yung type, ano po kasi ngayon, parang generation na coffee lover, mga ganun po. So, buwabalik-balik. Yun po yung mga, lalo na po yung mga younger age. May mga, malapit po kasi dito schools, gano'n. So, yung mga tao po talagang binabalik-balikan tayo. Good coffee doesn't have to be expensive. Yan po ang mantra po namin. So, marami po nagugulat, gaya po ng mga pumunta po dito, yung mga first-timers po, nagugulat po na wala mura ng coffee, no? Na ganyan yung price, and ganyan po. So, ang sinasabi po namin, yung po, mura po siya at quality po talaga siya. Hindi po siya ganun kamahal like other coffee shops po dyan. So, yun po yung ano po namin na good coffee doesn't have to be expensive. Yan po ang ano namin sa mga customers po.
this is Denise Julia, and I will be playing ATM's This or That Holiday Edition. Christmas. Oof. Hot chocolate. Both. Wait. Kung kailangan talaga, puto bongbong. Ay! Hindi, both. Pagkain kasi. Receiving a gift, or I feel like gift. Staying in. Ooh, it's not Christmas themed, but Princess Diaries. For our sauce, minsan kasi when you're reinventing or reimagining a dish, sometimes, at least what I do, just siguro rethink lang yung other elements. Like for example, yung paborito nating laing, di ba, talaga namang lasog na yan pag siniserve sa atin. Yung iba, medyo may bite pa, pero ako personally, mas gusto ko yung medyo lutong-luto talaga. So naisip ko lang nga, na i-push pa yon further. Imbes na maging side dish lang siya, this time, siya yung magiging pinaka-sauce. For our other elements, so ito yung ating adobo na native. Para lang mas maganda yung experience, tatanggalin lang natin yung buto. We're gonna put it in the middle. In a way, parang gusto ko lang din siyang gawing platform para when we plate yung ating tulingan, poging-pogi na siya. And then for our garnish, to leeks lang to, tsaka bell pepper. This is a very common garnish na makikita mo sa mga restaurants, hotels. Chef K, Chef M, Manuel Chef Manuel. Please, Alright, try lang ninyo. Mga putahe din naman ninyo yan. So, ito yung tulingan. Tulingan lang natin. Concept ko lang dyan is just to give lang different textures. Well, di ko imagine na ganito yung magiging lasa. Pero ang sarap. Nandito sa kitchen natin to sa loob. Yeah. Parang pinagsama yung tatlong baryo ng Batangas. Yes. Mismo.